Good day mga kamots, welcome back to our YouTube channel. Muli tayo nagbabalik dito sa Moto Trade Acacia Malabon. So matagal-tagal nung muli pumunta tayo dito, no? So napasugod tayo dito mga kamots dahil finally dumating na nga dito sa kasang ito yung pinakabagong scooter na labas coming from Yamaha. So napakabilis lang kasi nilaunch lang to last Friday, May 29, 2026. Nandito na kaagad to sa kasa nila. So sisilipin natin personally kung gaano nga ba kaganda itong bagong version ng Yamaha Mio Gear S 2026. And sisilipin na rin natin mga kamots yung mga features na dinagdag dito ni Yamaha Motorcycles. Kaya naman huwag na natin patagalin pa yan, simulan na natin. Alright, so this is the all-new Yamaha Mio Gear S 125-2026. Nakamakailan nga lang po ay nirelease na ni Yamaha Motorcycles dito sa Pilipinas. Napakabilis lang mga kamos na dumating dito sa kasa nila, no, sa Motor Trade Acacia Malabon. Meron pong dalawang dumating na unit dito sa Motor Trade Acacia Malabon. Kaya lang yung isa na-release na kagad. Ngayon lang mga kamos, no? And then ang natira na lang dito is yung matte brown na kulay. So napakaganda ng kulay nito mga kamos. Napakaganda, napaka-unique ng kulay. Para kakulay niya yung kulay ng bagong Honda Click version 4. Para magkakulay silang dalawa, no? Ito medyo may pagka-light lang din ng pagka-brown nito. Pero matte po yung pairings niya. Ayan, tapos combination of black din. Matte black. Ayan, ganda. So, sa looks and appearance niya, I must say na talagang pinanipis siya sa personal. Compared dun sa old version ng Mio Gear. Ito kasi, parang numipis yung bandang part niya rito sa may unahan niya. Ayan, but still, yung positioning ng headlight niya dito pa rin sa gitna. Ang nagbago dito since pinanipis siya, mas parang pinanipis din yung headlight niya. Ano, kung mapapansin nyo, para siyang mata ng alien. Yung hugis ng mata ng alien dito. Ayan. By the way, naka-LED na rin po pala to yung headlight niya. Ayan, tapos pagdating sa turn signals niya, I must say na naka-bulb type pa rin, no? So, sana ginawa na tong LED ni Yamaha itong turn signals niya. But still, naka-bulb type pa rin po tayo dito na dito nakalagay. And then may nakalagay dito sa gitna na gear. And then dito, decals na Mio Gear S. Ayan. So, naka-matte black pairings tayo dito sa may bandang gitna. And then, kung mapapansin nyo, yung kulay ng busina nyo, iba na, kulay gray. Hindi na siya kulay black. Ayan, kaya mas pansinin talaga. Tapos, sa fender naman niya, ito po yung pinaka-fender niya. Tapos, meron pa siyang rear fender dito. Yung pansalo ng mga putik sa baba, sa likod. Ayan, medyo nakababa nga lang dito. Ayan. Tapos, napansin ko dito sa gulong niya, parang ang kapal. Ayan, no? Kumapal yung gulong niya rito. Parang yung gulong ng Mio Gravis. Itsura ng gilid niya. Ayan. So, nandito pa rin yung signature logo emblem ni Yamaha. And then, stop-start system, naka-SSS. And then, Yamaha, decals. Ayan. So, meron pa rin siya napakalawak na footboard, of course, na talaga namang gamit na gamit, lalo na dito sa Pilipinas. Dahil sa mga nagdi-delivery rider na rin, nagdi-deliver ng parcel, talagang gamit na gamit yung footboard niya na napakalawak. Kaya lang, dito pa rin nakalagay yung baterya niya, mga kamos, no? Which is isa sa mga tinitignang disadvantage nitong Yamaha Mio Gear na bago kasi prone siya pagdating sa mga baha. Lalo na madalas ang baha dito sa Pilipinas, kaya medyo delikado yung baterya niya rito kasi nandito na siya nakalagay sa footboard. Ayan. So, dito naman, ito yung pinaka-passenger foot peg niya. Ganun pa din naman yung style. Naka-alloy pa rin. Tapos, nakalagay dito, Mio yung decals, tapos naka-emblem yung gear, yung pinaka-mismong gear na word. And then, naka-decals yung S. Ayan. Ganda ng kulay ng S, oh. Vibrant orange. Pansinin. Tapos, ito naman yung itsura ng air cooling system niya rito. Ganun pa rin naman yung style na ginamit ni Yamaha. Tapos, meron pa rin siyang additional na dito, protection sa tambucho para hindi ka mapaso. And then, yun, isa nagbago pa dito sa Mio Gear S, yung heat guard niya. Medyo may design na compared dun sa luma. No? Ito, may pagka-design na tong heat guard niya rito. But still sa tambucho, ganun pa rin naman yung laki. Ayan. Tapos, ito naman yung pinaka-taillight niya. So, nagkamali ako doon sa unang video ko nung una natin itong pinicture, mga kamos, yung advanced pasilip ko sa inyo.
Ito pa lang nilabas ni Yamaha dito na Mio Gear S na bago, hindi siya nakahiwalay yung turn signals. So ito po naka-integrated na po pala ito, yung turn signals niya. Yan, correction lang po. Sa unang video ko kasi binanggit ko na nakahiwalay yung turn signals na unang ni-release ni Yamaha dito. Pero yung talagang actual na ni-release po nila yung naka-integrated. So good thing kasi kahit paano wala na tayong abalahin na baka may mabali pa dyan na turn signals. Pero meron ganung variant sa ibang bansa, yung Mio Gear S na nakahiwalay yung turn signals. Ayan. So, dito sa Pilipinas, naka-integrated na po. But still, yung turn signals niya, dito sa likuran, naka-bulb type pa din. Ayan. Pati sa taillight niya, naka-bulb type pa rin, no? Ayan. Tapos, meron siyang reflector dito na red, rectangular shape. Tapos, ito yung pinaka-plate holder niya, yung tapalodo niya sa likuran. Medyo mahaba yung ano nyo, yung tapalodo niya sa likuran, no? Kaya kahit pa paano yung putik, talagang hindi tatalsik sa likod ng back ride mo. Ayan. Haba ng ano niya, rear fender niya dito. Tapos naka-ABS plastic na hindi basta-basta mababasag. So naka-single shock absorber pa rin tayo dito sa likuran. Tapos ito naman yung pinakapanggilid niya. So isa pa sa mga tinitignang disadvantage nitong bagong Yamaha Mio Gear S, yung kickstart niya. Doon kasi sa old version ng Mio Gear, meron pa rin po siyang kickstart. Pero pagdating dito sa bagong version, 2026 version ng Mio Gear S, tinanggal na po ni Yamaha yung kickstart. Ayan, wala na po siyang kickstart dito. Kaya kahit papaano, disadvantage yan kasi kung sakaling pumalya yung electric push starter nyo rito, wala na tayong pang-backup na kickstart dito. Kaya imo-monitor na lang natin at least kahit papaano yung baterya nito para kung sakaling malapit na ma-drain o malapit na malobat, pwede na nagpalitan agad para hindi tayo magtutulak in case na pumalya yung baterya nito, no? Kasi wala na nga siyang kickstart. Okay, so pag-usapan na natin yung sukat ng gulong nitong bagong Mio Gear S from Yamaha. So, sa harapan po ito gumagamit ng 110 by 70 by 12 inches. Naka-tubeless tire na rin po, mga kamots, no? And then, ang ginamit dito is Maxxis tire. And then, pagdating naman sa likuran, mga kamots, ito yung naka-110 by 70 by 12 din. Ibig sabihin, pantay yung sukat ng gulong niya. Itong grab bar niya rito, nagbago na rin, no? Sa ganitong design, para naka-top box ready na rin to. Kasi meron siyang butas dito. Ayan, so diyan kayo magka-clamp ng bracket nyo. Ayan. Tapos, naka-alloy bracket pa rin. Of course, na naka-matte black paint, finish powder coated. Napakaganda. Tapos, dito sa upuan niya, color brown pa rin yung seat cover na ginamit ni Yamaha. Malapad pa rin, of course, no? So, pagdating naman sa underseat compartment niya, ang kagandahan dito, medyo lumawak siya, mga kamos, no? Pinakita kasi sa promotional video ni Yamaha Motorcycle Philippines na pwede kayo maglagay ng napakaraming gamit dito. Sa helmet naman, mga kamos, I guess half face kakasya, pero yung medyo maliit lang ang shell, no? And then, yun nga, napakalawak ng underseat compartment niya ngayon compared sa dati. And then, dito naman sa fuel tank niya, ayan, so dito pa rin nakalagay sa underseat. And then, ayon po kay Yamaha Motorcycles, meron po itong 5.1 liters fuel tank capacity na kaya pong tumakbo up to 62 kilometers per liter. So, ganun katipid sa gasolina itong pinakabagong Yamaha Mio Gear S. Dahil na rin sa technology nilagay dito ni Yamaha Motorcycles na hybrid engine. Napakalaking factor ng pagiging hybrid engine itong bagong Mio Gear S kasi mas lalo siyang tumipid sa pagkonsumo ng gasolina, which is bagay na bagay dito sa bansang Pilipinas. Dito meron tayong side pocket. Ayan, dalawa. Dito medyo malawak siya na pwede paglagyan natin ng bottled water, motorcycle glove, cellphone, mga barya, wag lang natin iiwanan. Dito naman medyo makipot lang ng konti. Ayan, pero pwede pa rin natin singit yung cellphone dyan. Huwag lang natin iiwanan, no? And then, meron pa rin tayong hook dito. Yung sa susian niya, ignition system, naka-shutter key. Ayan. Hindi pa po siya naka-keyless, mga kamotsa. Sa mga nagtatanong ng susian niya, hindi pa po siya keyless. Naka-shutter key pa rin tayo dito. And then, dito naman sa left side niya, bago ko makalimutan, dito nakapwesto yung charging socket niya, mga kamotso. Kaya lang, bibilang mo pa siya ng adapter. Wala pa siyang, hindi pa siya naka-USB ready or Type-C. Bibilang mo pa siya ng adapter and then pwede ka na makapag-charge dyan. What we have here is LCD display na po from analog. Ayan, so from analog going to LCD display is napakalaking factor sa isang motor, no? Lalo na dito sa napakalaking na ginawa ni Yamaha dito sa Mio Gear S, no? So kahit pa paano, formado na rin yung instrument panel niya, naka-LCD display na rin. Ayan, so sayang nga lang hindi pa ito naka-activate, hindi ko mapapakita sa inyo actual yung instrument panel niya. Pero again, pakita ko na lang sa inyo yung sample ng instrument panel niya sa internet.
na nakuha ko para lang may idea kayo. And then meron pa rin siya dito ang button para sa reset and then select sa gitna. Ayan. Tapos dito naman tayo sa mga buttons and switches. Sa left side meron natin yung high beam, low beam, turn signals, left and right, busina. And then sa right side naman nandito yung ASS niya o yung auto stop start system na kapag in-engage mo yan, maiipit ka sa matinding traffic, engage mo lang yan, pusang mamamatay ang engine nito from 3 to 5 seconds. Dahilan para uminto rin sa pagkonsumo ng gasolina itong scooter na ito. And then meron pa rin siyang built-in hazard dito, good thing. And then electric push starter. Sa hand grip naman yan, nagbago na rin yung itsura ng hand grip niya. Ayan. Tapos sa mga brake levers naman yan, naka silver alloy tayo dito na brake levers na meron pa rin park brake lock. Ayan. So kung sakaling magpapark ka sa mga incline or decline na kalsada, engage mo lang yan, hindi dadaos-dos o dudulas yung motor na to, no? Okay, so yan po yung looks and appearance mga kamos itong pinakabagong Yamaha Mio Gear S 2026. Of course, share ko pa rin sa inyo yung mga details regarding sa engine specs at mga bagong features nitong scooter na ito mula po kay Yamaha Motorcycles. This all-new Yamaha Mio Gear S is powered by Yamaha Blue Core technology with a 125cc hybrid engine displacement, 4-stroke single-cylinder naka-single overhead cam with 2 valves. Meron itong max power na 8.3 HP at 6,500 RPM habang kanyang max torque po ay 10.6 Nm at 4,500 RPM. Sa kanya pong fuel system, naka-fuel injected pa rin. Habang kanyang cooling system po, ito po ay naka-air-cooled pa rin. At ito pong bagong Yamaha Mio Gear S ay pinapagana na lamang po ng electric push starter. At wala na po itong backup na kickstarter compared sa old version nito. At sa kanya naman pong ignition system, ito po ay naka-shutter key ignition pa rin. And of course, naka-continuous variable transmission or CVT pagdating sa kanyang driving system. For the suspension, sa harapan, equipped po ito ng telescopic fork at naka-single shock absorber pa rin po ito pagdating sa likuran. At sa kanyang braking system, sa harapan naka-equip po ito ng hydraulic disc habang naka-drum brake pa rin po ang preno nito pagdating sa likuran. Kanya pong mga features, ito pong pinakabagong Yamaha Mio Gear S ay meron na rin pong Yamaha Y-Connect. Ibig sabihin, pwede mo na rin i-connect ang cellphone mo rito para ma-monitor mo ang ilang mga details through your cellphone. At binago na nga rin po ni Yamaha ang instrument panel nito from analog display going here to full LCD display na. At binago na nga rin po ni Yamaha itong grab bar niya sa likuran na pwede na rin natin pagkabitan ng mga top box. Kumbaga naka 2-in-1 bracket na po ito. And as I mentioned earlier, meron pa rin po itong stop-start system na kapag ito ay in-engage mo, maipit ka sa matinding traffic ay kusang mamamatay ang engine nito. Dahilan para huminto rin ito pagdating sa pagkonsumo ng gasolina. Meron na rin po itong built-in charging port. Kaya nga lang bibilan mo pa siya ng adapter para makapag-charge ka na ng cellphone mo rito. At ang pinaka-highlighted features nga po nitong bagong Yamaha Mio Gear S 2026, ito pong engine niya ay naka-hybrid engine na po. Ibig sabihin, mas advanced at mas futuristic na nga po ang engine nito na nangingibabaw nga po sa lahat ng Mio series under Yamaha Motorcycles under 125cc category. At ito nga pong hybrid engine features nga ang pangunahing dahilan kung bakit mas lalong tumipid sa pagkonsumo ng gasolina itong bagong scooter na ito. Nakaya nga pong lakbayin ang napakalayong 62 km per litro ng gasolina. Ibig sabihin, mararating mo ang 316.2 km na biyahe sa isang full tank nito. At yan po ay dahil sa bagong features nito na Yamaha hybrid engine. At para nga po sa kanyang dimensions, meron po itong overall length na 1,870mm, overall width na 685mm at overall height na 1,060mm. At meron naman po itong seat height na 750mm habang ang kanyang ground clearance naman po ay 135mm. At ang kabuuan bigat naman po nitong bagong scooter na ito ay 96 kg lamang. At yan po ang engine specs at iba pang features itong pinakabagong Yamaha Mio Gear S 2026. Kaya naman alamin na natin ang cash price at installment price nito dito sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon as of June 2026. Alright, so proceed tayo sa cash price at installment price po nitong pinakabagong Yamaha Mio Gear S. Magkano po ba ito dito sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon as of June 2026? So, para po sa cash price niya, mga amos, ito po yung nagkakalaga ng 81,900 pesos. SRP price po yan. Pero hindi pa niya kasama yung LTO registration at insurance. So, kung isasama yon yung LTO registration tsaka yung insurance, bali ang total cash out po natin, cash na babayaran po natin dito sa Mio Gear S
2026 is 86,100 pesos. All in na yan, mga kamos, no? At yung registration, insurance, and then yung unit. Pagdating po sa installment, mga kamos, unfortunately sa ngayon wala pa siyang available na installment basis dito sa Yamaha Motor Trade Acacia Malabon, no? Pero wag kayong mag-alala, mag-a-advise naman si Yamaha Motor Trade Acacia Malabon regarding sa installment basis nito. Magkabang-abang lang tayo sa mga gustong bumili nitong Mio Gear S 2026 as installment. So, by the way, ito yung Facebook page nila. I-PM nyo na lang sila, mga kamos, regarding sa mga stocks or bagong stocks ng bagong Mio Gear S 2026. At kung maubusan man kayo, at least makapag-Photoshop kayo agad para sa susunod na dating ng mga bagong unit ng Mio Gear S 2026, kayo na ang susunod na makapag-release. So bago ko tapusin itong vlog na to, gusto ko magpasalamat muna kay Sir Vince ng Yamaha Motor Trade Acacia Malabon para sa pag-assist natin para i-vlog itong bagong Yamaha Mio Gear S. Abangan nyo ulit ang susunod na mga motorcycle vlogs natin sa ating YouTube channel. Stay safe, ride safe always.